Hindi ko gagawin sa inyo yun. Pangako. Lahat gagawin ko para maging maligaya kayo sa piling ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong pakiramdam ay mailap sa kanila ang kaginhawaan. Iyon ay dahil sa kawalan ng pinag-aralan. Pahirap pa ang naging katuwang sa buhay. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Janice sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, mabuti po dumating na kayo. Gutom na po kami ni Charles. Pasensya na, Ruby, anak. Tinulungan ko pa kasi si Aling Barang sa pag-aasikaso dun sa mga dumating na nakikipaglamay sa kanila eh. Sige na, tawagin mo na si Charles. May dala po kayong ulam? Sopas ito, anak. Galing kina Aling Barang. Lagyan niyo na lang to ni Charles ng kanin para mabusog kayo, ha? Sige na. Kayo po, Nay. Inakain na ako ni Aling Barang. Maraming sopas ito, kaya may almusal pa tayo bukas. Julie, Mang Emong, heto na po ang mga damit na pinalabhan at pinaplansya niyo po sa akin. Tapos ko ng lahat. Ay, salamat, Janice. Napagod ka. Ayos lang. Basta nagawa ko ang trabaho ko. Ito lang naman kasi ang alam kong pwede kong maging trabaho. Dahil hindi ako nakatapos kahit high school. Hindi naman sa nakikialam ako, Janice. Ako naman nagmamalasakit lang sa'yo. Dahil kaibigan ka ng anak ko. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo. Bukod sa pagmamalasakit ninyo, natutulungan niyo pa ako. Ay, walang anuman yun, Janice. Pero tingin ko, mas makatutulong kung mag-aasawa kang muli. Yung kaya kayong buhayin mag-ina. Ay, ano ba naman kayo kung ano sinasabi niyo? Hindi ako nagbibiro, anak. Malay natin, makahanap si Janice ng mainam na makakatuwang niya sa buhay. Parang ayaw ko na po mag-asawang muli. Natatakot na ho ako, Mang Emong. Dahil ba sa mga pahirap na naranasan mo sa una mong asawa? Opo. Mula nang mamatay si Dodong, nakalaya na ako sa mga hirap ng katawan at kalooban. At ayaw ko na po maulit pa yun. Tama ang kaibigan ko, Tay. Mahirap po magtiwalang muli. Saka isa pa, may anak siyang babae. Baka mamaya, salbahihin lang yun ang magiging asawa niya. Inay! Oh, bakit ka umiiyak, anak? Nakasalubong ko si Aling si Mang. Oh. Sabi niya, magbayad na tayo ng utang natin sa bahay niya. Kung hindi daw, tatapon niya lahat yung gamit natin. Ano? Pinagtawanan tuloy ako ng mga kalaro ko. Pambihira naman siya. Nag-usap na kami Pati ikaw, binungangaan pa. Sabi pa ng iba pang mga bata kanina, laman daw tayo ng mga lamayan. Para daw makakain tayo. Anak. Gusto ko nga silang awayin Kaya lang alam ko, totoo naman po yung sinasabi nila. Ay, kailan pa po ba magbabagong buhay natin? Magbabago pa kaya ito? Lino, narito ka pala. Nagtinda ako ng mga kakanin. Humango ako kaya ngayon na ako dumating. Okay lang, Janice. Kumusta naman ang pagtitinda mo? Ay, ayos naman.
Naipaubos ko, kaya may kita ako kahit papaano. May pambaon ng mga anak ko. Kung tinatanggap mo na ba ako, hindi ka na nahihirapan pa. Ako na maghahanap buhay para sa inyo. Lino, alam mo ang dahilan kung bakit ayoko na mag-asawa. Sobra ako naghirap sa pumanaw kong asawa. Maging mga anak namin. Sinasaktan niya dati. Hindi ko gagawin sa inyo yun. Pangako, lahat gagawin ko para maging maligaya kayo sa piling ko. Magtiwala ka sana. Tulog na ba sina Charles at Ruby, Janice? Oo, Julie. Salamat nga pala sa pagpapatuloy niyo sa amin dito sa bahay niyo, ha? Kung wala kayo, hindi ko na alam kung saan kami pupunta ng mga anak ko. Talagang masungit yung sisimang. Kulang sa pasensya. 2 buwan po ang utang namin sa bahay niya, Mang Emong. Hindi ko po nabayaran kaya pinaalis niya kami. Dumito muna kayo. Habang hindi niyo pa kayang manap na matitirahan. Total, 2 lang naman kami ni Itay dito dahil ang asawa ko nagtatrabaho sa ibang bansa. Salamat, Julie. Nagpasensya na po kayo sa abala namin, ha? Kung gusto mo, ipapasok kita roon sa kaibigan ko. Naghahanap siya ng tindera sa bigasan niya. Ganun pala nangyari sa inyo ng mga anak mo. Oo, Lino. Mabuti nga pinatuloy kami ni Julie dito kasi hindi ko talaga kayang umupa ng bahay sa ngayon. Makasal ka na lang sa akin para hindi ka na mahirapan pa. Lino. Siguro, naiilang ka dahil sa 20 taong tanda ako sa'yo. Kahit naman matanda na ako, makatitiyak ka naman na mamahalin ko kayo. At lahat gagawin ko para magkaroon ng magandang kinabukasan sina Charles at Ruby. Hindi naman yun ang inaalala ko, eh. Hindi ko kayo pagmamalupitan. Maniwala ka. At kahit hindi mo ko mahal, tatanggapin ko. Basta pakasal ka lang sa akin. Lino? Oo, Janice. Ayos lang kahit hindi mo ko mahal. Dahil naniniwala ako na matututuhan mo rin akong mahalin. Ulam ni Inay, para po sa inyo ni Tita Julie, Lolo Emong. Salamat, Ruby. Kumusta naman kayo ngayon doon kay Lino? Okay na okay po. Mabait po si Tatay Lino sa amin ni Charles. At saka, mahal na mahal po niya si Inay. Salamat naman. Hindi ako nagkamali sa payo sa nanay mo na muling mag-asawa. Sabi nga po ni Inay, mag-aral kaming mabuti ni Charles. Ay naman po, matuwa si Tatay Lino. Tama ang nanay niyo. At ipagpasalamat niyo sa Diyos ang pagdating niya sa buhay niyo. Talaga? Matatapos na sa koleyo si Charles? Oo, Julie. Accounting ang kinuha niyang kurso. Ay, ang bilis ang panahon, ano? Parang kailan lang na magtapos ng management si Ruby. Ngayon, si Charles naman. Oo nga. Alam mo, tuwang-tuwa si Lino. Hindi raw siya binigyan ng sakit ng ulo ng mga bata. Swerte mo kay Lino, Jadine. Ay, tama ka. Biyaya siya ng Diyos sa akin. Bininig niya ang mga dalangin ko.
ilang araw bago kami ikasal ni Lino. Oh, ano? Ano yun? Oo, Julie. Nagsagawa ako ng panata sa kanya. Hmm? Oo. Ilang araw bago ako pakasal kay Lino. Dahil nga, alam mo naman, natatakot ako sa gagawin ko. At ibinigay sa'yo ang hiniling mo. Oo. At sa pamamagitan ni Lino, napawi ang mga hirap at lungkot ko. Kaya naman, napamahal na rin siya sa akin. Oh, uy, para may tumatawag yata sa cellphone mo. Ay, oo nga. Sa akin pala yun. Oh, si Charles. Nasa bahay yun eh. Bakit kaya siya tumatawag? Hello, Charles. Oh, bakit ka tumawag? Nay, umuwi po kaagad kayo dito. Ha? Eh, bakit? Ano nangyari? Si Tatay Lino po, nahirapang huminga. Ano? Nawala ng balay. Oh, Diyos ko! Janice, Narito ako, Lino. naiiwan na kita. Huwag. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kagaling ka pa. Nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Lino. Lino, mahal kita. Hindi mo ako iiwan. Salamat sa'yo. Sa inyo, Nina Charles at Ruby. Dahil naging maligaya ako sa mga panahong kasama ko kayo. Kami nga po dapat magpasalamat sa inyo, Tatay Lino. Dahil minahal niyo si Inay at kaming dalawang magkapatid. Binigyan niyo po kami ng magandang kinabukasan. Mahal po namin kayo, Tatay Lino. Mahal ko rin kayo, mga anak. Huwag niyo sanang pababayaan ang inyong ina. Lino. Lino. Hanggang dito na lang ako, Janice. Hindi bale. Natupad ko naman ang mga pangako ko, di ba? Lino. Malayo po dito yung bago kong trabaho, Nay. Kaya gusto ko sana sumama na lang kayo ni Charles sa akin. Ate Ruby, hindi iiwan ni Inay ang bahay na ito. Kaya nga ako, dito na lang ako naghanap ng trabaho eh. Hindi ko talaga maiiwan ang bahay na ito, mga anak. Iingatan ko to. Sabi ko na sa'yo, ate. Dahil maraming magagandang ala-ala ang naririto. Ala-ala ng isang lalaking naging mabuti kong katuwang sa panahon ng aking kahirapan. Lubhang mahirap ang makipagsapalaran kung wala ang paggabay ng Panginoong Diyos. Kaya marapat lamang na sa bawat lakad, siya ay sangguniin ng upang pagpalain sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz.
sa kanyang panahon. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, ah. Wala rin akong back subject. Pero bakit pinanghihinayangan mo pero itinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa na ang kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. May pagkakataon sa buhay ng tao na kung sino ang inaapi ay siyang nagwawagi. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Irene sa ating dulang sa kanyang panahon. Salamat, Kuya Fred. Talagang hindi ko na alam magagawin ko, eh. Wala naman akong trabaho para bayaran pa itong bahay na inuupahan namin, inay. Kaya nga doon ko na kayo pinatitira ni inay. Sa bahay namin ang hipag mo. Malaki naman yun eh. At yung perang itutulong ko sa inyo, gagamitin na lang natin sa pagpapagamot ni inay at sa pag-aaral mo. Salamat ulit, Kuya, ha? Alam na ba ito ni Ate Wilma? Okay lang ba sa kanya? Sabi mo, dumalaw ka rito para mag-alis ng inis. Bakit ka ba naiinis? At kanino? Dumating na ho kasi sa bahay sina Irene at Nanay Delia. Ganun ba? Bakit ka naman naiinis? Maganda nga ang gagawin ng manugang ko. Tutulungan ang kanyang pamilya, Tay, malaki ang mababawas sa perang ipinapadala sa akin ni Fred. Dahil sa kanila. Pambihira kang bata ka. Bakit ka ba ganyan? Ngayon lang naman sila humingi ng tulong sa asawa mo. Dahil nga na-stroke si Balae. Isa pa, baka nakakalimutan mo. Nakapag-abroad ang asawa mo dahil sa tulong ni Balaeng Delia. Alam ko naman po yun. Yun pala. Pero, basta, naiinis talaga ako. Dapat kasi magtrabaho na lang si Irene eh. Para hindi sila maging pabigat sa amin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Huwag kang maging maramot. Hindi magandang ugali yan. Irene, tapos ka na bang maglinis sa kusina? Oo, Ate Wilma. Mabuti. May gusto kasi akong sabihin sa'yo eh. Mula ngayon, ikaw na ang gagawa ng mga trabaho ni Manang Glo dito sa bahay. Ha? Oo, pinalis ko na kasi siya. Bakit, ate? Para makatipid tayo, ano pa? Halos dumoble ang laki ng gastos natin nang tumira kayo dito ni Nanay Delia. Kaya dapat tumulong ka naman para kahit konti makatipid kami ng kuya mo. Paano kung kami naman na magkasakit? Saan kami kukuha ng gagastusin? O, di ba? Magandang hapon po, Aling Delia. May dala po akong prutas para sa inyo. Maraming salamat, Marvin. Oo nga, Marvin. Nag-abala ka pa. Wala yun, Irene. Best friends tayo, di ba? Kaya okay lang yun. Aling Delia, kumusta naman po ang pakiramdam nyo? Medyo maayos na. Kasi naipagamot ako ni Fred. Ay naku, salamat naman. Kaya nga kahit nahihirapan ako sa mga gawain dito, nagtitiis ako para maipagamot si inay. Bakit, Irene?
Nagkakaproblema ka na ba sa pag-aaral mo dahil sa mga trabaho mo dito sa bahay ng Kuya Fred mo? Oo, Marvin. Kaya nga umalis na ako sa teatro namin eh. Pati na rin sa dance group. Kasi wala naman akong time para mag-practice. Naku, sayang naman. Eh di hindi ka na makakasama sa mga performance nila. Hindi bale. Ang mahalaga, gumaling si Inay. Anak, pasensya ka na. Ay, Dahil sa akin na nagka-problema ka. Inay, wala po kayong kasalanan. Kaya wag niyo po sisihin ang sarili niyo. Nakakaraos din tayo, Nay. May awa ang Diyos. Totoo, Irene. May talent scout na kaibigan ng ate ko at naghahanap siya ng isasali sa Search for a New Star. Yung bagong contest sa isang TV station. At ako ang naisip mo isali? Oo, dahil mahusay kang umarte. Mahusay ka bang sumayaw at kumanta. Sigurado, kayang-kaya mo yun. Pero, puro magaganda ang sumasali sa ganung contest, Marvin. At saka, wala naman akong magagandang damit at sapatos. Maganda ka naman eh. Magtiwala ka lang kasi sa sarili mo. At tungkol naman yan sa mga isusuot mo, bahala na raw si ate at ang kaibigan niya sa'yo. Ang gusto lang naming malaman, gusto mo ba? Nako, Fred. Sayang lang ang pagpapaaral natin dun sa kapatid mo. Eh, pakikipagnobyo lang ang inaatupag. Totoo bang sinasabi mo, Wilma? Oo naman. Eh, bakit naman kita lolokohin? Kaya nga wala dito ngayon ang magaling mong kapatid. Ayon, sumama sa boyfriend. Bakit hindi mo pinigilan? Hindi naman makikinig yun eh. Matigas ang ulo ni Irene. Kasi kinukonsente ni Inay Delia. Ay, naku. Ano ba naman si Inay? Ay, kaya nga, Fred. Patigilin na lang natin sa pag-aaral niya si Irene. Sayang lang ang perang ginagasto sa kanya. Paglalandi lang naman ng inaatupag niya. Bakit mo naman sinabi kay Kuya Fred ang gano'n, ate? Hindi ko naman nobyo si Marvin. Sinungaling? Napaka-close niyo kaya, tapos sasabihin mo hindi mo nobyo? Dahil yun ang totoo. Oo, sumama ako sa kanya kahapon. Pero yun ay dahil sa tinulungan nila ako ng ate niya na makasali sa Search for a Star contest dun sa isang TV station. Ang husay mo namang gumawa ng kwento. At palagay mo maniniwala ako? Pero yun ang totoo, Ate Wilma. Ay, tama na. Nakapagpasya na kami ng kuya mo. Titigil ka na sa pag-aaral. Para naman hindi masayang ang pera namin. Bakit ka ba ganyan, ate? Nagsisipag naman ako sa mga trabaho dito, ah. At wala rin akong back subject. Pero bakit pinangihinayangan mong pera yung tinutulong ninyo sa amin? Dahil may asawa ng kuya mo. At dapat para sa amin na lang ang pera niya. Pero dahil hindi ka nagtatrabaho, kaya nakakabigat kayo ngayon sa amin. Makaramdam ka naman! Wilma, anak, 2 beses nang nananalo si Irene doon sa Search for a Star. Eh, ang husay palang sumayaw at kumanta ng hipag mo. Pati umarte, ha? Alam ko po. Ang laki pa nga ng napanalunan niya eh. Oh, Bilib na bilib nga yung mga kapitbahay namin sa kanya. eh bakit ka bumuntong hininga? Para ho kasing napapahiya ako sa sarili ko. Bakit naman? Eh kasi po, ako ang dahilan kaya nahinto sa pag-aaral si Irene. Ano? Nahinto siya sa pag-aaral? Akala ko po kasi nobyo niya yung Marvin. Sinabi ko kay Fred na pahintuin na lang siya. Yung pala, best friend lang naman pala niya si Marvin. Parang alam ko na kung bakit mo sinabi yun sa asawa mo. Dahil nangihinayang ka sa perang ginagastos nyo. Kasi naman itay, Pambira ka akala naman, ko... anak. Bakit mo ba pinagdadamutan ng pamilya ni Fred? Kung sa akin kaya nangyari kay Balaing Delia,
Gusto mo bang pagdamutan din ako ng asawa mo? Siyempre po, hindi. O gano'n naman pala eh. Dapat hindi mo ginawa yun kay Irene. Naku anak, ituwid mo ng pagkakamali mo habang may panahon pa. Baka mamaya, hiwalayan ka ng manugang ko. Tay. Kapag nalaman niya mga ginagawa mo. Ayan na. Sasabihin na ng host ng nanalo sa Search for a Star. Ay, bakit ganun? Parang kinakabahan ako. Ayun si Nanay Delia. Tahimik lang siya nakatitig sa TV. Pero halata ko na excited siya. Ayan na. And now, ang makatatanggap ng 1 million pesos, a brand new car, a condo unit, and 1-year contract with Golden Productions. Our new star, Miss Irene Cordova! Nanalo! Nanalo nga ako! Nanalo si Irene! Wilma! Nanalo ang hipag mo! Oo nga, inay. Nanalo si Irene. At artista na siya ngayon. At mayaman na. Salamat po. Rininig mo po kami. Ate Wilma, magpapaalam na kami. Aalis na kami ni Inay. Irene, patawarin mo sana ako sa mga masasakit na ginawa at sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, ate. May kasalanan din naman ako sa'yo. Nasagot kita. Sorry din, ate. Kasalanan ko kaya nahinto ka sa pag-aaral mo. Alam mo, pinagtapat ko na sa kuya mo mga kasalanan ko. At humingi na ako ng tawad. Si ate talaga. May maganda rin namang nangyari, Ate Wilma. Nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa Search for a Star. At ngayon nga, nanalo ako. Siguro naging daan lang ang ginawa mo upang matagpuan ko ang kapalarang ito. Kaya, salamat pa rin sa'yo, ate. Ang mga mahihina ay kanyang pinalalakas. Ang nagpapakababa ay itinataas at binibigyang katuparan ang mga bitiin sa kanyang panahon. Hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon, Almina. Nakikita mo ito? Patalim! Halika, itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Likas sa tao ang mangako. Subalit hanggang saan at hanggang kailan ang mga ito na mapanghahawakan? Mga giliw naming tagapakinig, narito po ang naging karanasan ni Almina sa ating dulang sa kanyang panahon.
Ayos na po kaya ang pagkakaluto ko sa Morcon, Inay? Abay, oo, Almina. Tinikman ko na yan kanina. Sigurado ka ba na darating si Ronel ngayong wedding anniversary niya? Opo, Itay. Tiniyak po niya sa akin yun. Kaya nga naghanda ako eh. Batula pa siya. Oo nga. Bakit nga ba? Sabi mo kanina sa akin, maaga siya darating. Baka naman po may dinaanan lang. Ay, sandali lang po. May tumatawag sa cellphone ko. Baka si Ronel ito? Hello? Ito nga po. Bakit po? Ano po? Napalaban si na Ronel? Kumusta na po asawa ko? Ano po lagay niya? Ano po nangyari, sir? Bakit po napalaban ng asawa ko? Pinayagan na po siyang umuwi, hindi ba? Pauwi na talaga siya. Kasabay ng iba niya mga kasama. Kaso, nasa lubong nila mga rebelde. Binaril sila, kaya lumaban sila. Diyos ko! Marami namatay. Pero ang bangkay ni Ronel, di namin nakita. Ano po? Nasaan ang asawa ko? Posibleng binihag at pinatay siya ng mga rebelde. Hindi patay ang asawa ko. Hindi maaari mamatay si Ronel. Nangako siya, hindi niya ako iiwan. Almina, nakikiramay ako sa nangyari. Pwede ba, huwag kang makiramay, Glenn? Hindi patay ang asawa ko. Pero namatay ang mga kasama niya. Pero hindi nakuha ang bangkay niya sa lugar ng labanan. Oh. Kaya hindi siya patay. Nasan siya? Bakit hindi siya bumalik sa'yo? Alam kong may dahilan kaya hindi siya nakabalik. Baka binihag siya ng mga rebelde. Kung binihag si Ronel, malamang papatayin din siya ng mga yun. Kaya hindi na siya makakabalik pa sa inyo ng anak mo. Tama na! Bakit ka pa ganyan magsalita? Sa halip na palakasin mo loob ko, lalo mo pa ako pinanghihina. Sorry, Almina. Nagpapakatotoo lang ako. Ayokong umasa ka sa isang bagay na lalo ka lang masasaktan. Umalis ka na, Glenn. Pero Almina... Umalis ka na! Ayoko na marinig pa ang mga sasabihin mo! Concha, nasilip ko natutulog na mag-isang apo natin sa salid nila. Pupunta ako si Junior mamaya pagkatapos nitong ginagawa ko, Pidjong. At asan si Almina? Ay, hindi ko pala nabanggit sa'yo. Ngayon ang simula niya sa kanyang trabahong papasukan. Magtatrabaho na siya? Ay, yun ang gusto ng anak natin, na maitaguyod ang ating apo. Nako, kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi niya sasapitin ang mabiyuda na maaga. Taong to, oo. Hindi pa naman patay ang manugang natin. Ay, tiyak na papatayan din si Ronel ng mga bumihag sa kanya. Kaya nga ang anak natin, batang-batang biyuda. Dapat hindi si Ronel ang pinili niya. Dapat si Glenn na lang. Sabagay, ngayon wala na si Ronel, may pagkakataon na si Glenn. Pidjong, huwag ka naman ganyan. Alam mo, mahal ang anak natin si Ronel. At naging mabuting asawa din naman sa ating anak. Ang dapat, ipanalangin natin na makaligtas siya upang maging maligayang muli ang ating anak. Oh, nagdala ka na naman ng pasalubong, Glenn. Sabi ko naman sa'yo hindi ka na dapat nanliligaw pa sa akin. May asawa at anak na ako. Anak lang ang meron ka, Almina. Wala ka ng asawa. Umaasa pa rin akong buhay siya. Pero bakit 1 taon na, pero wala pa rin siya? Ikaw na rin ang nagsabi, mahal ka niya. Kung buhay pa yun,
Tiyak na matagal ka na niyang binalikan. Glenn. Kaya kalimutan mo na siya. Wala na si Ronel. Saka mo na lang ibaling ang iyong damdamin. Concha, gabi na, wala pa si Almina. Sabi niya sa akin kanina, may overtime siya. Kaya gagabihin daw ng gusto. Halos isubsub na niya ang ulo niya sa trabaho. Ang gusto ni Almina ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating apo. Kung tinatanggap na niya si Glenn, hindi na niya kailangan magpakahirap pa. Hindi nga siya mahal ng ating anak. Ano magagawa mo? O paano nga? Ayaw niyang kalimutan si Ronel. Ay. Naniniwala pa rin siya sa pangako nito na hindi siya iiwan. Patay na nga yung tao. Ay, Pidjong, naku, naaawa ako sa ating anak ko. Dapat tulungan mo kung kumbinsihin siya na tanggapin na si Glenn para hindi na siya nahihirapan pa. Kinabi na ako ng gusto. Kaya yan, madalang nang dumadaang tricycle. Kumusta, Almina? Ay! Oh, Glenn! Ito naman, ginulat mo ko Halika, ihatid na kita. Ayun ang tricycle ko. Hindi, wag na. Kakahiya naman sa'yo. May darating pa namang tricycle. Alam mo, ang hirap sa'yo. Sobra kang pag-ipot. Ha? Dapat nga hindi ka ganyan eh. Dahil may anak ka na. Hindi ko sinabi siligawan mo ko, ha? Matagal ko na nga sinabi sa'yo, iba na lang ang gustuhin mo eh. Kaso nga, ikaw ang gusto ko eh. Pero ang arte mo. Ay, nako, mabuti pa, maglakad na lang ako. Huwag mo na ako sabayan. Hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon. Nakikita mo ito? Patalim! Patalim nga. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Sige, gawin mo! Bakit akala mo natatakot ako? Mabuti nga mamatay na rin ako para magkasama na rin kami ng asawa ko! Albina! Gawin mo na, Glenn! Patayin mo na ako! Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa sumama sa isang lalaking hindi ko naman mahal! Nakapagsibak na po ako ng kahoy, Nanamusang. Abay, salamat, Anton. Napakasipag mo talaga. Wala nang kupkupin kita. Nabawasan ng malaki ang aking hirap. Kulang pa nga po mga ginagawa ko kung itutumba sa pagliligtas na ginawa niyo sa akin. Kung hindi niyo po ako tinulungan nung makita niyo akong walang malay, malamang ho, patay na ako. Naawa ako sa'yo nung makita kong kailangan mo ng tulong. Kaya nga ginawa ko ang lahat para ikaw ay matulungan. Kasi hawig mo yung anak kong matagal nang namatay. Kaya nga ang tinawag ko sa iyong pangalan Anton. Teka, maiba ako. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maalala ang iyong tunay na pangalan at ang iyong pinagmulan? Hindi pa po Malamang ang nangyari sa iyo yun yung tinatawag nilang amnesia. Magaputok ng baril? Oo nga. Malamang naglalaban na naman ang mga rebelde at militar. Nanamusang. Militar? Naalala ko na. Isa akong sundalo. Ha? Ano pa? Ano pong naalala mo? Anong pangalan mo? Isipin mo, dali. Hindi ko maalala. Nanamusang. Ang ulo ko. Sumasakit. Huwag mo na isipin. Tama na. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Huwag ka muna mag-isip. Ay, Anton!
gising ka na pala. Nagluto ako ng lugaw. Halika, kumain tayo. Anton? Hindi po Anton ang pangalan ko. Ako po si Ronel. Naalala mo na ang iyong pangalan. O itaga saan ka? Sabihin mo. At bakit nung matagpong kita may tama ka ng bala? Isa po akong sundalo. At may pamilya po ako sa Maynila. Ay, tiyak. Labis ng pag-aalala nila sa iyo. Sana mo sang pakiusap po. Tulungan ninyo ako. Kailangan makaluwas kaagad ako ng Maynila. Diyos ko. Halos 2 taon na po. Wala kaming balita sa asawa ko. Hindi ko po alam kung buhay pa nga ba siya o wala na. Pilit kong pinangahawakan ng pangako niya na hindi niya ako iiwan. Pero nasaan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Kung buhay pa siya. Almira? Asawa ko? Si Ronel! Ronel, ikaw nga! Almira! Ronel! Salamat sa Diyos, nagbalik ka na. Ang tagal kong naghintay. Naniwalang buhay ka. At hindi nga ako nagkamali. Binalik ako ng Diyos sa iyo, mahal ko. Ano nangyari? Bakit hindi ka nakita ng mga subaklolo sa inyo? Nang tambangan kami ng mga rebelde at nakita kong patay na ang mga kasama ko, nagkunwari akong patay na rin upang iwanan kami ng mga kalaban. At nang wala na sila, gumapang ako. Sinikap ko makaalis sa lugar dahil takot na rin ako na baka bumalik pa sila. At sa pagmamadali ko makatakas, nahulog ako sa isang bangin at tumama ang ulo ko sa isang malaking bato. Nakita ako ng isang matandang babae na walang malay, malapit sa kanyang bahay. Tinulungan niya ako at ginamot. Siya si Nana Mosang. Nanay Mosang? Oo. Kaso nang magising ako, nagkaroon ako ng amnesia. At kailan nagbumalik ang aking alaala. Salamat na lang. Bumalik na ang alaala mo. Oo, Almina. At ngayon, makakasama ko na uli kayo ng ating anak. Dinirinig niya ang tumatawag ng tapat. At ang kalungkutan nito'y hindi niya pinagluluwat. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Sanonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer?
Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong umaabuso sa napakaliit nilang kapangyarihan. Ginagamit pa ito sa paglabag sa batas na dapat naman nilang pangalagaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dexter sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, bakit gising pa kayo, Nay? Hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang? Oh, Kanina pa tapos yung duty mo sa presinto, ah. At nakainom ka pa. nagpaalis lang ako ng pagod, Nay. Kunti lang naman ang nainom kong alak eh. Anak, Oh, may mga pulis na nakagagawa ng hindi tama dahil nakainom. Kaya dapat iniiwasan mo yan. mga tanga kasi mga pulis na yun eh. Hindi nag-iingat. Dexter! Kaya na, matulog na kayo. At huwag nyo na ako inaalala. Kaya ko sarili ko. Ang takot lang ng mga taong galawin ako. Tapos na ako maglinis ng bahay, Pedring. Ano ba yung sasabihin mo? Yung kwarto ng anak mo, nakita ko. Dalawa na nga ashtray doon. Puno pareho ng ubus na sigarilyo. Talagang batang yun, ang bihira. Pinagsabihan ko na sa masasamang bunga ng paninigarilyo. Wala eh. Ang lakas pa rin magsigarilyo. Pati pag-inom ng alak, malakas din. May sayang ang kita niyang nauubos sa mga bisyo niya. Oo nga eh. Dapat nga pag-ipunan na niya ang kasal nila ni Lily. Kaso tigas ng ulo. Sana naman. Tigilan na niya mga bisyo niyang yon bago pa siya ipahamak ng mga yon. Dito tayo kakain, Dexter? Oo, sabi. Bakit parang nagulat ka? Kasi naman, ang mahal dito. Baka maubos ang pera mo dito. Hindi. Second anniversary natin ngayon. Kaya pinagandaan ko ang okasyon ito. Ay, nga pala. Gift ko sa'yo. Anong laman ng maliit na kamay ito? Buksan mo para malaman mo. Ayan. Ang gandang kwintas. Nagustuhan mo ba? Oo naman, Dexter. Pero, ang mahal nito. Baka nangutang ka pa para lang dito. Hindi, may pera akong ipinambili niyan. Saan galing? Doon sa nagpatulong sa akin. Binigyan niya ako ng konsuelo. Aba, mahal ang kwintas na yan, Lily, ha? Kung di ako nagkakamali, 2 buwan na sweldo niya yan sa pagpupulis. Ay, tama ka, Ate Ami. Pero, pera naman daw niya ito eh. Hindi raw siya nangutang. Napakagastos naman ang nobyo mo. Ang relo at singsing niya mamahalin din. Pati yung damit at sapatos, branded lahat. Saan kaya niya kinukuha yung ginagastos niya sa kanyang mga lupo? Yan din ang tanong ko sa sarili ko, ate. Duda ako dyan. Baka may maling ginagawa yan. Ate naman. Oo. Sabi niya galing daw sa nagpapatulong sa kanya ang pera niya. Naku? Konsuelo daw yun para sa kanya. Ay, sinabi ba sa'yo kung anong tulong yung hiningi sa kanya ng mga taong yon? Ano na naman bang sasabihin nyo, Nay? Pwede ba huwag kang ganyan, Dexter? Parang bagot na bagot ka pag pinapayo. Kasi naman ginagawa nyo kung parang bata. Inay, pulis ang anak nyo. Nakalimutan nyo ba yon? Pulis ako eh. Anak, alam namin yon.
Pero lagi pa rin kami nagpapaalala dahil lalo kang dapat maging mabuting halimbawa ngayon. May katungkulan ka na. Ano ba yung sasabihin nyo? Tigilan mo na yung labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Sakit lang ang ibibigay niya sa'yo. Baka makasama pa yan sa kapangyarihang hawak mo. Ayan nyo, hindi na ako iinom at maninigarilyo. Sana nga anak, totohanin mo yan. Totoo yun. Dahil iba ng libangan ko ngayon. Hindi ko gusto ang nangyari. Nakatakas ang mga raid natin. Commander, malamang may nag-tip sa kanila. Masusugod tayo. Siyak yun. Kaya lang sino ang naghuda sa atin? Malalaman din natin yon, Commander. Dahil naniniwala ako na hindi sa habang panahon mamamayani ang masamang gawain. Di ba, Dexter? Oo. Tama ka, Elmer. Tama ka. Siya nga nagkakamali. Hanggang narito ako, mamamayaning diskarte ko. O kayong dalawa. Sir. Umuwi na kayo. Pag-usapan na lang bukas ang susunod nating hakbang. Nasa labas sa mga kasama ko at wala pa rin si Elmer. Tama-tama. May pagkakataon pa akong bumatak. Kahit dito sa CR, magagawa kong gusto ko. Okay talaga sa pakiramdam itong shabu. Mas masarap ang tama kasi sa alak. Ang mga tanga kong kasama, hindi nila alam kung sino ang nagpaprotekta sa mga pusa. Wala silang kamalay-malay na ako yun. Sige, babatak na ako. At hindi nila alam na may iba rin kaming kasama. Nakasabot din ng mga yun. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer, nagdodroga ka rito sa CR natin. Elmer, bro, huwag kang maingay. Pag-usapan na lang natin ito. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sinusuhulan mo ko? Saan na naman kaya nasabit ang anak natin, Andeng? Kanina pa tapos ang duty niya, wala pa rin dito. Kaya nga kinakabahan ako, Pedring Naiisip ko pag ganito, baka napaaway siya o kaya naman napahamak. Kailan kaya mauunawaan ng ating anak? Naku, ang aso nga, inaalala ng amo di lalo na yung anak. Inaalala yan ng magulang. Sandali, may tumatawag sa cellphone ko. Baka anak natin to. Hello, Dexter. Asan ka na ba? Gabing-gabi na. Aligandeng, si SP Otto Elmer po ito. Ay, ikaw pala, Elmer. Oh, kasama niyo ba si Dexter? Bakit nasa yung cellphone niya? Kaya nga po tumawag ako sa inyo. Dahil sa kanya, hindi po siya makakauwi. Ha? Bakit? Nakakulong ho siya ngayon. Ano? Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Bakit siya nakakulong? Sabi ko na nga ba, Lily may illegal na ginagawa yung nobyo mo. Kaya pala sobrang pera niya, ha? Nakakahiyang ginawa niya, ate. Pulis pa naman siya. At doon pa siya nahuli bumabatak ng shabu sa CR nila. Nalasing na siya sa kapirasong kapangyarihan na hawak niya. Kasi naman, sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya naisip, mapapahamak na siya. O anong balak mo ngayon? Sasama ka ba kina Aling Andeng at Mang Pedring? Hindi, ate. Ha? Ayoko siyang puntahan. Kagalit ako sa kanya. Kalilimutan ko na siya.
Inay. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit ka gumamit ng shabu? Sinubukan ko lang mo yun, Nay. Hindi po ako adik. Ibigay po yun sa akin ng pinoprotektahan ko. Tumutulong ka pa pala sa operasyon ng mga puser. Anak naman, maling-mali yun. Ang batas ang dapat mong protektahan, anak. Ang kapakanan ng mga taong bayan. Hindi nagpapahamak sa bayan at mga mamamayan. Nagsisisi na po ako, Tay. Pakiusap. Tulungan niyo akong makalaya dito. Ayoko pong makulong. Inalis ka na sa serbisyo, anak. Kaya pagdurusahan mo yung nagawa mong kasalanan. Hindi. Magpakabait ka dito, anak. At sikapin mong iayos ang buhay. Kahit narito ka sa kulungan. Oh, Diyos ko. Patawarin mo po ako sa pagmamalabis ko. Patawad po. May hangganan ang bawat kapangyarihan. May katapusan ang bawat katungkulan. Kaya't habang ito'y ginagampanan, magpunda ng kabutihan upang gantimpala ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jenny Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang walang iya. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yan, talo ka. Huwag! Huwag mo gagawin yan. Wala kang laban sa kanila. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kadalasan, ang paghahangad na maiganti ang isang kaapihan ay nagtutulak sa isang nilalang sa kapahamakan. Ito po ang naging karanasan ni Calvin sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi dapat ginawa ng kapatid mo yon, Elmer. Hindi dapat. Matigas ang ulo ni Calvin. Hindi siya nakinig sa akin. Sumama pa rin siya sa mga taong labas. Hindi naman siya nakatitiyak na mga sundalo nga ang pumatay sa iyong ama. Mapapahamak lamang siya sa pagsama doon. Wala na ho tayong magagawa, Nay. Nagawa na niya ang gusto niya. Anak, pakiusap. Hanapin mo ang kapatid mo. Hanapin mo. Ibalik mo siya dito. Ayokong mamatay sa labanan ng bunso mong kapatid. Pumasok ka din. Salamat, Melba. Pinatuloy mo pa rin ako. Sobrang nag-aalala ako sa iyo, Calvin. Pati sina Aling Lucia at Elmer. Kung saan ka na hinanap ng kuya mo. Hindi na sila dapat maghanap pa. Nag-iwan ako ng sulat doon at sinabi ko kung saan ako pupunta. Ayaw ng nanay mo yung ginawa. At ayoko rin.
Hindi ba kami mahalaga sa'yo? Alam mong napakahalaga niyo sa akin. O kung ganun, bakit mo kami iniwan? Melba, hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ng nangyari sa tatay ko. O paano mo mabibigyan ng katarungan? Hindi mo alam kung sino talagang pumatay kay Mang Adong. Sa pamamagitan ng pag-anib ko sa kilusan, malalaman ko kung sino at makagaganti ako sa kanya. Paano na ako? Paano na mga pangarap natin? Melba, mahal kita. Kaya hindi ko ipagkakait sa'yo ang iyong kalayahan. Akala ko ba mahalaga ako sa'yo, Calvin? Oo. Kaya nga gusto kong lumigaya ka. Kaya binibigyan kita ng laya na hanapin yun sa iba. Yun ang mga sinabi niya, Aling Lucia. Elmer. Ang kapatid ko, balaso na ng kilusan ang kanyang isipan. Sana sinabi mo, Melba, puntahan niya ako dito. Baka sakaling napigilan mo siya. Sinabi ko po, pero ayaw niya. Nakipag-break na rin siya sa akin. Oh, Diyos ko. Unti-unti na nasisira ang buhay ng aking anak. Sana dumalaw siya rito. Sisikapin ko pa rin mapagbagong isip niya. Kasama Calvin, maganda kayo, ha? Lalakad tayo bukas ng gabi. Saan ang lakad natin kasamang Momoy? Sa terminal ng bus ni Don Agathon. Ibig mong sabihin, gagawin na natin ang banta mo sa kanya? Banta natin, Calvin. Dahil ang anumang ibanta ko sa Hawaii, ay banta rin ng grupo. Tutulungan natin ang leksyon ang mayabang na Don ngayon. Susunugin natin ang isang bus niya para malaman niyang hindi niya tayo maaaring kalabanin. Kasamang Momoy, ang tungkol sa pumatay sa tatay ko. Huwag kang mailip, Calvin. Darating tayo doon. Hanapin din natin ang pumatay sa iyong ama. At kapag nakita natin siya, natural, hindi natin siya titira ng buhay. Dahil ang laban ng isa ay laban ng lahat. Dito na lang muna ako sa labas ng kubol ko magpapalipas ng oras. Hindi ako dalawin ng antok. Naaalala ko si Nainay at Kuya Elmer. At si Melba. Kumusta na kaya sila ngayon? Naaalala ko rin yung matandang nakakita sa amin ng sunugin ng mga kasama kong bus ni Don Agathon. Pinatay siya ni kasamang Momoy. Kawawa naman ang matandang nadamay. Ayoko na. Boses ni kasamang Nemia yun na. Galing sa kabul niya. Ako, pagod na pagod ako. Ibigin ka sa kaya. Si kasamang Momoy. Mukhang may masama siyang bala kay kasamang Nemia. Pupuntahan ko sila. Kasamang Momoy. Malas ka dyan, kasamang Calvin. Bakit nariyan ka sa... Kaya mo kami. Huwag kang makialam dito. Kasamang Calvin, tulungan mo ako. Malis ka na, Calvin! Kasamang Gaston, halika. Halika, sumama mo kung uminom ng alak. Baka magalit si Commander. Hindi niya gagawin yun. Dahil kanina pa siya lasing. Isa pa, kung kanang kamay niya, ha? Oo, sige nga. Halika na. Oo, ito, mainom na ako, ah. Sige lang, oh. Ano bang iniisip mo kasamang Momoy? Bukas na natin makukuha ang salaping ibibigay ni Don Agathon.
Mamamantikaan na naman ang mga hasang natin. Ayos. Ayos pala eh. Si kasamang Calvin. Ano bang plano mo sa kanya? Well, pa. Patuloy siyang isama sa grupo. Total, di naman niya alam na akong pumatay sa kanyang ama. Dahil tumanggi siyang bigyan tayo ng ani sa kanilang buhay na magagamit natin si Calvin. Mahusay ka talaga, kasamang Momoy. Hindi alam ni Calvin na pinapaasa mo lang siya. Ilom! Kasamang Nemya. Ikaw pala, kasamang Calvin. Nakita ko, nag-iisa ka, kaya lumapit ako. Bakit? Kasama, patawarin mo sana ako, ha. Hindi kita natulungan ng gabing yun. Naunawaan ko. Wala ka naman talagang magagawa kay Mumoy. Malakas siya dito. Baka mapasama ka pa pag pinilit mo akong tulungan. Ano? Ganun ba siya? Bata pa ako, kilala ko na siya. At alam ko ang mga kasamaan niya. Matagal ka naman niyang inaabuso. Oo. Buhay pa ang nobyo kong si Beloy. At ang masakit, siya ang pumatay sa nobyo ko. Ha? Para walang makahadlal sa pang-aabusin niya sa akin. Hindi. Bakit pinapayagan ng ganun dito? Akala ko ba pantay na katarungan meron dito? Yon ang lagi nilang sinasabi sa mga taong inaakit nila. Pero hindi totoo. Tulad mo, isa ka sa mga naakit. Ang hindi mo alam, ginagamit at pinapaasa ka lang niya. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo, si Momoy din ang pumatay. Dahil ayaw niyang magbigay ng ani sa inyong bukid. Ano? Paano mo nalaman? Narinig kong pag-uusap nila ni Gaston ng isang gabi. Kaya kahit kailan hindi mo makakamit ang katarungan para sa iyong ama. Dahil kasama mo ang mismong kriminal. Ang walang niya. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yung talo ka, Huwag mong gagawin yan. Wala kang laban sa kanila. Napakasakit, Nemya. Ang tatay ko, gusto ko siyang ipagiganti. May paraan para mangyari yun. Sumama ka sa akin. Anong paraan? Tumakas tayo dito. Sumuko tayo sa pamahalaan para makapagbagong buhay. At sabihin natin ang lahat ng ating nalalaman. Nabigla ako. Pero natutuwa sa iyong pagdating, Calvin. Kuya Elmer, kailangan namin ni Nemya ang tulong niyo, ni Inay. Pinagbili na namin ang bahay na ito at ang bukid natin. Sa Maynila na kami maninirahan. Ano ka mo? Nagkakasakit si Inay ng madalas dito. Kaya ang gusto ko, makalimutan niyang lahat. Mabuti nga, inabutan mo kami. Kung nahuli pala kami ng dating, hindi ko na kayo abutan. Iniwan namin kay Melba ang address na tutuluyan namin. Teka, sino nga pala yung kasama mo? Ako si Nemya, kasama ni Calvin sa Kilusan. Bakit magkasama kayo? Calvin, bakit isinama mo siya? Huwag mo sabihin, siyang kapalit ni Melba. Hindi, kuya. Wala kaming relasyon. Magkasama kaming tumakas sa Kilusan upang ganap na makapagbagong buhay. Totoo ba yun, Calvin? Oo, kuya. At kailangan namin ng tulong para makasuko sa pamahalaan.
Maligaya ako sa naging pasya mo, anak. Ngayon, makakasama ka namin uli na iyong kapatid. Opo, Inay. At patawarin niyo po ako sa aking kapsukan. Hindi ko nga pala dapat ilagay ang batas sa aking mga kamay. Dahil lalo lang ako mapapahamak. Salamat. Nagliwanag din ang isip mo. Pero sabi mo, ang momoy na kasama mo ang siyang pumatay sa iyong itay. Yun hong narinig ni Nemya. Na inamin ni Momoy. Pinatay nila si Itay dahil ayaw magbigay ng parte ng ani sa ating bukid. Napakasama nila. Gusto nilang mag-ani sa hindi naman nila hinasikan. Posibleng totoo ang sinabi ni Nemya. Dahil nabanggit sa akin ng iyong ama na may mga taong labas nga na humihingi sa kanya na maani. Hindi ko nga lang yun napagtuunan ng pansin dahil sa isang sundalong nakagalit din ng iyong ama. Diyos na ho ang bahalang maningil sa kanilang lahat na may pagkakautang. Salamat, Melba. At pumayag kang magkita tayo. Dahil sa sinabi mo na gusto mo ng magbagong buhay. Totoo yun. Sumuko na nga ako sa pamahalaan. At tinutulungan nila kami ngayon para mabuhay na maayos. Natutuwa akong malaman yun, Calvin. Melba, pwede mo pa kaya akong bigyan ng panibagong pagkakataon? Calvin? Maaari pa kaya natin buuin ang ating mga pangarap? Oo. Handa akong bigyan ka ng panibagong pagkakataon. Bubuuin natin muli ang ating mga pangarap. Ang Diyos ay tunay na makatarungan. Ang mga nananalig sa Kanya'y hindi Niya pababayaan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Leonel Benjamin, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.